Isang kwento ng pag-ibig at trahedyang walang upas. Dalawang angkan magkapantay sa dangal. Isang pag-ibig na sumasalungat sa mga bituin. Sa mundong winasak ng pupot, nagningas ang kanilang ipinagbabawal na pagmamahalan. Kapag ipinaghiwalay ng tadhana, ang pag-ibig ba ang magbubuklod sa kanila? O magtatakda ng kanilang wakas? Mula sa walang hanggang trahedya ni William Shakespeare. Isang kwento ng pagmamahalan, pagtataksil at ipinagbabawal na pag-ibig. Inihahandog ng Mount Makiling, Romeo at Juliet. At Capulets ay nagsisigawan sa isa't isa. Kami ang mga Montague, ang pinakamalakas na pakapangyarihan sa lahat! Oo! Hindi, nagkakamali kayo. Kami pinakamalakas at pakapangyarihan at wala na iba pang mas mahigit pa sa amin. Oo! Lumipas ang mga taon na walang mabuting ugnayan ng pamilyang Montague at Capulet. Pamilyang Montague ay nagkaroon ng anak na lalaki na si Romeo, samantalang sa pamilyang Capulet ay si Juliet, at lumaki silang dalawa na puno ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang. Sa pag-iisa ni Romeo ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Itong lungkot na aking drama, bakit ganito? Sana makita ko ng aking minamahal at masama na siya habang buhay. Sa pag-iisa ni Juliet ay ginakausap din niya ang kanyang sarili. Ano ba ito? Ako ay kakasal nung hindi ko ito pinapangarap. Sino si Paris? Naiibig ko kaya ang Ginoo? Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nakikipagsayawan. Darating si Romeo at makikita niya si Juliet. Ako'y ganda ng binibini at ako'y nabighani. Ako ay may nararamdaman, ngunit hindi may paliwanag. Puso ko na ba'y mayroon ng minamahal? Makikita ni Tybalt si Romeo at sisitahin niya ito.
lalabas si Tibald. Magtatagpo ang paningin ni na Romeo at Juliet. Ba't mo ba tinititigan na ganyan? Mas akin pa? Ha? Maaari ko ba kalikan na yung kamay? Sino ba kanyang inakasabay sa kapulit? Babae mo ang kanyang ina ang ginanitong pangalan at oo, isa siyang kapulit. Romeo, huwag na natin isipin ang ating pangalan sapagkat ikaw lang ang ating minamahal. Kung gayon, hindi na pala ako ang Romeo ng magagawin sapagkat ang pangalan mo ngayon ay Santang Mahal. Nga pala, bakit ka pa rito? Saan ka ba dumaan sapagkat ang haba ng mga pader dito? Tinundag ko ang mga pader sapagkat nagkaroon ako ng pakpak ng pagmamahal. Kapag nalaman nila na dito ka, ikay papatayin nila. Tagisan mo lang ang titig at ako'y ligtas na sa galit. Sino ang nagturo sa iyo papunta dito? Ang pag-ibig natin na nagturo sa akin papunta sa iyong puso. Nais kong ipaalam sa iyo na hindi ako madaling mahuli. Alam ko, pero sinusumpa ko sa buong mundo na malimit lamang ang mga anak ko. Ngunit ito ay buo. Paalam na ako mahal. Iiwan mo ako ng dito sa siyahan. Ano ba ang kasiyahan na isunumangtan? Tayo ay magpili ng tapat na sumpang pag-ibig. Tatlong salita lamang tandaan mo. Paalam ng tunay. Mabuhay mo ako. Adios. Ang tamis na ng kwarto ay hiwalay. Hindi ako titigil sa pamamaalat mula sa kautas. Sunod sa kwarto. Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta upang makahingi ng opinyon sa kanyang pagmamahal kay Juliet. Ngunit hindi alam ni Romeo na doon din pala pupunta si Juliet. Palain ng hangin itong banal na luway upang pagkatapos ang magsisi huwag nating kantin. Amen. Ngunit Padre, kaya namang malungkot ang dadating hindi bentong siya sa kagalakan ng aming mga mo nang siya ay ating silayan at balang araw na naging Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi dapat magpalimutan sapagkat hindi mo pa ito naranasan. Ang marahas na higaya ay may marahas na hangganan. Magandang umaga po sa magulitan ko sa ito. Para sa aming dalawa, si Romeo ang mga pasalamat sa iyo. Ganun ako sa kanila. Ang pasasalamat mo na ano pinagalaban sa iyo. O Lord, ibigay ko sa iyo ang lahat upang ikaw ang aking pamilyan. Kasi ako maglalala. Siguro ko na Sila namin ito magpuso sapagkat di kayo nararapat, bayaan at tulis. Pagkatapos noong araw ng kasalan,
Kasama ni Romeo si Mercutio at Benvolio. Dumaan si Tybalt. Nakita si Romeo, kaya siya bumalik. Romeo, ngayon nagkita tayo muli, ay papatayin na kita. Wala akong intensyon. Gusto ko tayong dalawa ay mag-unawaan at ayaw ng away. Kahit kailan hindi tayo magkaunawaan, lumaban ka! Aba! Kung hindi lalaban si Romeo, ako ang lalaban sa iyo! Isa ka talagang halimaw! Dapat ka lang mamatay! Ha? Paano ko yun nagawa? Tarantado! Hindi mo mamatay tao ang aking anak. At kung mamamatay man siya, hindi yun sinasadya. Tama na. Ano ba ang puro kung bakit si Tybalt ay namatay? Balkong prinsipe, hayaan mo po ako yung magpapaliwanag. Kami ni Romeo at Mercutio magkakasama. Nagkamon ng away si Tybalt, ngunit ayaw ni Romeo. Kaya si Mercutio ang lumaban at napaslang ito ni Tybalt. Dahil sa galit ni Romeo, kinuha niya ang espada at napaslang niya si Tybalt. At saka tumakbo si Romeo. Yun ang tunay na nangyayari. Dahil sa kasalanan yan, si Romeo ay aking papatapo ng bigla. Pag siya'y bumalik at makita, siya'y papaslangin. Pumunta si Romeo kay Juliet. Oo, aking Juliet, hindi mo na tayo magkikita ang dalawa at ako'y aalis na lang. Pero pangako kung sigo'y ako'y pabalik. Baka lang sa magtatagal doon. Hindi ako magpapakulapan. Alam kong napakahirap pero dapat lamang natin yung gawin. Pero ito ang laging manandaan, ikaw lang ang aking minamahal. Ilang araw na ang lumipas, ngunit naghihintay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Lagi niya itong iniisip. Dumating ang laras at siya'y napahinto. Senyorita, kayo po ay pinapataw na ng iyong mga magulang. Susunod ako. Nararamdaman ko ang iyong labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. Upang ikaw ay mapaligaya at makalimutan ang nakakabagot na pangyayari, ikaw ay aming ipapakasal. Ano? Ako ikakasal sa hindi ko lang mahal? Matutunan mo naman siyang mahalin anak para naman naintindihan mo. Ayoko! Ayoko magpakasal! Sa ayaw sa gusto mo, ipapakasal kita. Pumunta si Juliet sa simbahan para maikumpisal niya ang mga pangyayari.
ikaw ay aantukin at makakatulog ng walang tibok na pulso. Mamamalagi kang ganyan sa loob ng 40 oras. Nagawin ko po, Father. Maraming salamat. Pumasok ang nurse sa loob ng silid ni Juliet. Bini, ikay nakabihis na ng magara. Ngunit nakahiga ka pa rin. Bini,